Sa loob ng maraming siglo, ang kabaklaan ay tinuturing na parang salot na dala ng masamang panahon. Sa mga sinaunang mga siglo, bago ang siyensya, silang ang sinisisi para sa lahat ng kamalasan na nangyayari sa isang komunidad. Sa loob ng isang napakahabang panahon, ang mga bading ay dumaan sa matinding persekusyon, pang-aapi, tinuring na iba at hindi dapat tularan. Ang kabalintunaan lamang, marami sa mga konsepto na pinahahalagahan natin ngayon, ang mga naging pundasyon ng ating modernong lipunan, demokrasya, sining, literatura, at maging ang mga computers. Lahat ng mga ito ay may ambag. Ang mga taong minsan ay kinamuhian ng lipunan. Pero dapat lang nating malaman, ang orihinal na ibig sabihin ng kabaklaan ay hindi yung alam natin ngayon, hindi yung pagtukoy sa isang homoseksual, kundi walang katiyakan. Sa Ingles, ambiguous, may pagkalito, kumbaga. At ang salitang bakla para tukuyin ang isang homoseksual ay hindi naman ginagamit dati. At ang tawag noon, lalo na sa katibugang katagulugan, ay binabae. Alam din natin na hindi ito accurate or precise. Ang katotohanan, ang homosexualidad ay nalampasan ng maraming kaharian, filosofiya, at kung ano pang mga tradisyon at paniniwala. Pero hanggang ngayon, ay hindi pa rin nawawala ang diskriminasyon. At dyan, iikot ang kwento natin ngayon, mga kapatid. Sa isang dula na sinulat po ni Toti Sandoval, magkakasunod na krimen ang magaganap sa isang gusali. Sunod-sunod ang mga pagpatay ng isang pinaniniwalaang serial killer. At lahat ng biktima ay iisa lamang ang profile, kumbaga. Lahat sila ay mga miyembro ng LGBTQIA na komunidad. At lahat ng ito ay patuloy pa ring palaisipan sa mga pulis na nag-iimbestiga. Anong tunay na motibo ng kriminal? Mga kapatid, para sa sagot sa tanong na yan, simulan na po natin ang kwento natin ngayong Biyernes ng Kababalaghan at Kakatakutan dito sa Sana Lord. Sa oras po na 10:06. Ito na po, mga kapatid, ang dulang pinamagatang Sino ang Salarin?